Hello, kamusta tayong lahat? I'm in awe of the Almighty Father because of His great love for us. And His love will endure for all eternity. He will never change. He's forever mighty, forever powerful, forever merciful, forever full of grace. And I'm thankful and grateful to Jesus Christ, my Savior and Redeemer, because we now have a hope in the future with our Father because of the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. No one can do what Jesus did for us. No one in the past, no one in the present, and no one in the future can do the sacrifice of giving his life for his friends. Only Jesus can do it, and he did it because he obeyed the Almighty Father. He loves the Almighty Father, and he loves us, his friends. And he's sharing his kingdom to us through with him in his kingdom that will never end. And I'm thankful of the Holy Spirit, for he's always with us. Never did he leave us. We believe in the Holy Spirit even though we don't see him. Because we trust Jesus Christ, we trust the Almighty Father. Up to now, nagmi-miracle pa rin si Almighty Father. Gumagawa pa rin ng miracle si Jesus Christ. Up to now. You must never lose hope. Believe in Jesus Christ so that we may receive our birthright, because we are the children of the Holy Father. It is our birthright to be with him, to enjoy the abundance that our Father will bestow upon us. So last time I read Judges chapter 17 and Judges chapter 18. So dito sa Judges chapter 17, Micah's idolatry. Merong mga idols si Micah. Na kahit na ephod, na yun na inutos ni Almighty Father, na pinagawa niya kay Moses, inutos ni Almighty Father yung gumawa ng ephod. Pero hindi dapat yun i-worship. Dahil yung ephod, yun ay isang bagay lang or gawa ng kamay ng tao. At wala doon ang Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit ng time na to? Nasaan yung presence ni Almighty Father? Nasa Ark of the Tabernacle na nasa Shiloh. Kaya walang rights gumawa yung mga tao ng mga sarili nilang ephod. Gaya ni Gideon, gumawa ng sariling ephod. Wala siyang karapatan gumawa ng sarili niyang ephod. Visual ang mga tao noon para maintindihan. Pero nung dumating na si Jesus Christ, we will worship our Father in spirit and in truth. At dito naman sa Judges chapter 18, kinuha ng tribe of Dan yung idols ni Micah. At yung tribe of Dan, meron na silang land. Yon ay malapit sa Sidon. Hindi nila na-claim yung land na malapit sa
Philistine, yung malapit sa Joppa, nakatabi ng Mediterranean Sea. Ang nakuha nilang land, malapit sa land ni Naphtali, kahilera ng Tyre. Doon sila nagstay. Yun ang ginawa nilang lupain. So, maliit lang yung kanilang nakuhang lupa. At yung tribe of Dan, meron silang sariling idols. Dahil kinuha nila yung idols or carved images and wooden images ni Micah. At ito yung reason kung bakit wala sila sa 12 tribes of Israel sa Book of Revelation. Because of idolatry. At yung mga Ephraimites or tribe of Ephraim, wala rin sa 12 tribes of Israel sa Book of Revelation because of their pride. So, dito tayo sa Judges chapter 19. And it came to pass in those days, when there was no king in Israel, that there was a certain Levite staying in the remote mountains of Ephraim. Laging nababanggit yung mountains of Ephraim. Kasi kung i-check nyo yung mapa, malaki yung mountains of Ephraim o yung sakop ng Ephraim. Compared kay Simeon, malaki yung kay Ephraim, tsaka yung kay Manasseh na land. At nung time na to, walang king ang Israel, walang nag-reign, naghahari sa kanila. Wala silang concrete na law. Ang law na susundin nila ay yung law na ibinigay ni Almighty Father kay Moses, yung Mosaic Law. Yun ang susundin nila. Pero malayo yung Ark of the Tabernacle. Kaya kung ano-ano na lang ginagawa nila. Hindi sila nagpe-pray ng maayos. Dahil kung magpe-pray sila, mag-worship sila, mag-offer sila ng burnt offering, kailangan pala magpunta ng Shiloh. Pero magpasalamat tayo nang dumating na si Jesus Christ. Hindi na tayo mahihirapan. Kahit saan pwede na tayo mag-pray. Kahit saan makakausap natin yung tatay natin. Dahil sa hearts natin, nakatira ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. So ituloy natin, ano? It came to pass in those days when there was no king in Israel, there was a certain Levite staying in the remote mountains of Ephraim. He took for himself a concubine from Bethlehem in Judah. So itong lalaking ito, walang binigay na pangalan dito. Pero kumuha siya ng isang concubine na taga Judah. Bethlehem yon, sakop ng Judah ang Bethlehem. But his concubine played the harlot against him, and went away from him to her father's house at Bethlehem in Judah, and was there 4 whole months. 4 na buwan nag-stay yung concubine sa bahay ng tatay niya sa Bethlehem. Umalis siya sa kanyang master. So she played a harlot, yung concubine, against her master. Kasi pag concubine, servant ka nito, no? Servant siya. At the same time, asa-asawahan din. Tabit-tinatabihan. So the concubine played the harlot. Napapansin niyo ba yung word na harlot? Yung harlot, ito ay kadunog ng maharot. Harlot, maharot. Yung harot, ang ibig sabihin ng harot, flirty or flippant or light-hearted.
Yung harlot naman, ano naman ang harlot? Ito ang ugali niya. Coquettish siya, no? Ano yung coquettish? Flirty din. Nakikita niyo yung word? Harlot, harot. Kahit hindi English yung maharot, tsaka harlot, halos same ang meaning. But his concubine played the harlot against him. And went away from him to her father's house at Bethlehem in Judah. So umalis yung babae from the mountain of Ephraim to her father's house in Bethlehem. At doon siya nag-stay ng 4 months. Hindi natin alam, baka naboboard siya, no? Kasi remote mountains yung bahay ng lalaki. Kasi itong Bethlehem, kumpara sa remote mountain, parang city na. So masaya siya yung harlot sa Bethlehem. Kumpara sa remote mountains, ayaw niya ng mga tahimik na lugar, yung harlot. Kaya gusto niya doon, no? Tumagal siya ng 4 months. And then her husband arose and went after her. So sinundo siya nung kanyang master or asawa. Kasi concubine, hindi naman wife ang nakalagay dito, no? Pag sinasabing wife kasi and husband, equal yon, equal ang standing nun. Pero pag sinasabing husband tsaka concubine, yung concubine under ng lalaki. Verse 3, then her husband arose and went after her. So sinundan siya to speak kindly to her and bring her back. Makikiusap yung lalaki para maibalik siya sa remote mountains of Ephraim para bumalik sa bahay nila. Having his servant and a couple of donkeys with him. So, umalis yung master, kasama isang servant, at a couple of donkeys, para may masakyan sila, may malagyan sila ng mga pagkain. At kung ano pa mga bitbitin, no? So she brought him into her father's house. And when the father of the young woman saw him, he was glad to meet him. So nagkita yung tatay ng batang babae, young woman kasi, no? At masaya yung tatay ng babae, nakilala niya yung husband or yung master ng kanyang daughter. Verse 4, now his father-in-law, the young woman's father, detained him, and he stayed with him 3 days. So they ate and drank and lodged there. 3 days nagstay yung lalaki sa Bethlehem, sa bahay ng young woman, sa bahay ng concubine, kasama yung tatay ng concubine. At ano sila, kumakain sila doon at umiinom sila. Doon sila nagstay. Verse 5, it came to pass on the 4th day that they arose early in the morning. Maaga gumising yung lalaki. And he stood to depart. Tatayo na siya para umalis. Uwi na sila. But the young woman's father said to his son-in-law, refresh your heart with a morsel of bread, and afterward go your way. Huwag ka muna umalis, kumain ka muna, mag-breakfast ka muna. Sabi ng father ng young woman, dun sa kanyang son-in-law. Verse 6, so they sat down, and the two of them ate and drank together. Kumain sila at uminom na naman. Pag sinasabing drank, syempre ito ay wine. Then the young woman's father said to the man, please be content to stay all night and let your heart be merry. Huwag ka muna umalis, dito ka muna magstay. Magpakasaya muna tayo dahil alam ko malungkot ka rin sa bundok, no? Uwi na naman kayo sa bundok, wala ka nang magagawin doon. sa remote area yon ng Mountain of Ephraim kayo, di ba? Dito ka muna. Total, kumain ka na, nagiinuman na tayo, lasing ka ng uwi, baka mahirapan kayo, gabi na. Wala namang sinabi. ako, yung conversation, ganun tumatakbo yung conversation.
Verse 7. And when the man stood to depart, his father-in-law urged him, so he lodged there again. Huwag ka nang aalis muna. Ha? Huwag ka nang tumayo. Dito man mag-inuman muna tayo. Bukas ka na lang umalis. Ha? Bukas na lang kayo umalis. Ha? Gabi na. Then he arose early in the morning on the 5th day to depart. Pang-5 araw na. Aalis na sila. Maagang gumising yung lalaki. But the young woman's father said, please, refresh your heart. Huwag kayo muna umalis. So they delayed until afternoon and both of them ate. Huwag muna kayong umalis. Kagigising nyo lang eh. Diba? Meron ka pang hangover. Huwag muna umalis. Ano ka muna. Baka masakit ang ulo mo. Marami tayong inanom kagabi eh. Mamayang hapon na kayo umalis. Kain muna tayo. Oh. So they delayed until afternoon and both of them ate. Verse 9, and when the man stood to depart, paalis na sila dahil gabi na, no? He and his concubine and his servant, his father-in-law, the young woman's father, said to him, look, the day is now drawing toward evening. Please spend the night. Tingnan nyo, nagdidilim na, oh. Ngayon pa ba kayo alis? Dito na muna kayo ulit magstay. Muna kayong malis. See, the day is coming to an end. Lodge here. Tingnan nyo, madilim na. Huwag na kayong malis, delikadong panahon ngayon. Dito muna kayo magstay. See, the day is coming to an end. Lodge here that your heart may be merry. Maging masaya mo naman kayo. Nakakalungkot. Pag uwi nyo, anong gagawin nyo doon? Di ba wala naman? Wala kayong mga kapitbahay doon. Remote area ang lugar ninyo. Minsan lang tayo magkasiyahan. Dito ka muna. Oh. Tomorrow, go your way early. Bukas na umaga. Umalis na kayo. So that you may get home. Nang sa ganon, pagkaalis mo ng bukas ng umaga, makauwi ka ng maayos pa, ng may maaga-aga. Hindi yung didilimin kayo sa daan. Walang sinabi dito, pero itagalog nyo. No? Ganun yung mga conversation, di ba? Verse 10, however, the man was not willing to spend that night. So he rose and departed. Hindi siya willing na matulog ulit doon sa bahay ng father-in-law niya. Kaya siya ay tumayo at umalis and came opposite Jebus or Jerusalem. With him were 2 saddle donkeys. His concubine was also with him. So, tatlo silang nagbabiyahe. Yung servant nung master, yung master tsaka yung concubine niya, tsaka meron silang 2 saddled donkeys. Yung saddled donkeys, ibig sabihin ng saddled, may mga buhat-buhat yung donkeys. O may padala siguro yung tatay ng babae, pati yung pagkain ng mga donkeys. Dahil kung ngayon, kailangan mo ng gasolina, di ba? Kailangan ng gasolina para umanda rin sa sasakyan. Ngayon, sila, imbis na gasolina, dahil wala pa namang kotse nun, donkeys, merong dala silang pagkain para sa donkeys at meron silang tubig para sa donkeys. Dahil mamamatay yung donkey pag nila pinakain. Dahil yung donkey pwede nang sakyan or pag gusto nila maglakad, bababa sila, tapos buhat-buhat nila yung ibang magamit, no? Alam niyo na, no? Diba? Verse 11, they were near Jebus, and the day was far spent. And the servant said to his master, come, please, and let us turn aside into the city of the Jebusites and lodged in it. Dito tayo mag-check-in sa city of Jebusites or Jerusalem. Dito tayo magstay. Sabi ng servant sa kanyang master. Kasi gabi na. But his master said to him, we will not turn aside here into a city of foreigners. Hindi tayo mag-stay dito sa lugar ng hindi ating kilalang mga tao who are not of the children of Israel. Hindi kasi sila anak ng Israel. Hindi natin sila kalahi. City of foreigner to. Delikado tayo. So, mas gusto nila na ang makasama nila ay children of Israel. Ibig sabihin, pareho sila ng magkakadugo, no?
safe, ang mas feel niya na safe sila. We will go on to Gibeah. Sabi ng lalaki, ng master. Verse 13. So he said to his servant, come, let us draw near to one of these places and spend the night in Gibeah or in Ramah. And they passed by and went their way, and the sun went down on them near Gibeah, which belongs to Benjamin. Yung Gibeah, sakop ng tribe of Benjamin yung lupa. So, bumaba na yung araw. Madilim na. They turned aside there to go in to lodge in Gibeah. And when he went in, he sat down in the open square of the city. Nung pagpasok nila sa Gibeah, merong open square city or plaza. For no one would take them into his house to spend the night. Wala kasing tumatanggap sa kanila para mag-stay ng gabi sa bahay. Takot, no? Yung mga tao rin. Pag hindi nila kilala. Kaya sila ay nakaupo sa open square of the city or park. Or ano ba yung open square? Doon na naglalaro yung mga bata, ganon. Andun yung mga animals. Walang may-ari ng open square of the city. Verse 16, just then an old man came in from his work in the field at evening. May dumating na isang matandang lalaki galing sa kanyang trabaho sa taniman. Gabi na yon. Kasi gabi na, kaya umuwi na siya, yung matandang lalaki. Who also was from the mountains of Ephraim. Ephraimite din yung matandang lalaki na na-meet nila. He was staying in Gibeah. May bahay yung matanda sa mountains of Ephraim, pero meron siyang lodging place na nakuha sa Gibeah. Whereas the men of the place were Benjamites. Sakop ng Benjamin yung Gibeah. Kahit siya ay isang Ephraimite, meron siyang field na tinataniman. Nagrenta siya ng lodging place sa Gibeah na sakop ng Benjamin tribe. Verse 17. And when he raised his eyes, he saw the traveler in the open square of the city, and the old man said, where are you going and where do you come from? Saan kayo galing at saan kayo pupunta? Ang tanong ng matandang lalaki dahil nakita ng matandang lalaki na nasa open space or open square of the city, yung master, yung servant, tsaka yung concubine, pati na yung dalawang donkeys. Wala nang tao sa labas, sa open square of the city. Lahat natutulog na or nasa loob na ng bahay. Sila na lang yung nasa labas, kaya nakita sila ng matandang lalaki. Verse 18, so he said to him, we are passing from Bethlehem in Judah toward the remote mountains of Ephraim. Papunta kami sa remote mountains of Ephraim. Nandito kami, dumaan lang kami sa Bethlehem. I am from there. I went to Bethlehem in Judah. Now I am going to the house of the Lord. But there's no one who will take me into his house. Sabi niya, galing ako, remote mountains ako ng Ephraim. Ephraimite ako. Nagpunta ako ng Bethlehem sa Judah. Ngayon punta ako sa bahay or to the house of the Lord. Pero walang gustong tumanggap sa akin. Sabi ng master or nung lalaki na may concubine. Verse 19, although we have both straw and fodder for our donkeys, meron kaming mga pagkain para sa aming mga donkeys, and bread and wine for myself, for your female servant, and for the young man who is with your servant. There is no lack of anything. Sabi ng matandang lalaki. Meron akong bread and wine. Pwede ko sa inyong may offer yun, sa iyong female servant, at sa lalaking kasama mo na servant mo. Hindi tayo kukulangin. May bread and wine tayo.
At may pagkain din yung mga donkeys. Meron akong pagkain para sa donkey, meron ka rin. So, hindi tayo kukulangin. And the old man said, "Peace be with you. However, let all your needs be my responsibility. Only do not spend the night in the open square." Sabi ng matandang lalaki, "Peace be with you. Lahat na ng mga pangangailangan mo, ako, responsibilidad ko na yon. Pinapakiusapan lang kita na huwag kayong matutulog dito sa open square." Pag nasa open square ka, hindi ka safe kasi open yung lugar. Hindi mo kilala yung mga taong dadaan dahil gabi, madilim. Wala namang kuryente nun. So, ang mga tao nun meron lang lamp. At saka yung moon, yun lang ang nagbibigay ng liwanag. At saka yung stars. Verse 21, "So he brought him into his house and gave fodder to the donkeys." Pagkain ng donkey binigyan ng matanda. "And they washed their feet and ate and drank." Naghugas sila ng paa. Naglinis sila ng katawan. Sila'y kumain at uminom dun sa bahay na lodging place nung matandang lalaki. Verse 22, "As they were enjoying themselves, suddenly certain men of the city, perverted men, surrounded the house and beat on the door." Nakalagay dito, yung perverted men, sons of Belial. Pag sinasabing Belial, ito ay demon, no? Mga wicked people. Hindi nila kilala si Almighty Father. Na kahit na sila ay Benjamites, wala silang experience or personal experience si Almighty Father. At sila ay mga abusado. Harsh, wicked, evil men. Pag sinasabing sons of Belial. Ano sila? Lahat ng kadumihan ay ginagawa nila. Pag sinasabing sons of Belial, anak ng demonyo, no? Perverted men. Ano ba yung perverted? Binabaliktad yung katotohanan. Ang gusto, mga kasamaan ng gawin. Mga uncleanness, abomination. So habang nag-enjoy, walang pangalan, yung lalaki, tsaka yung matandang lalaki, yung master, tsaka yung servant, tsaka yung concubine, dumating ang mga sons of demon or sons of Belial, mga perverted men. They surrounded the house and beat on the door. Kasi nakita nila na nasa plaza or nasa open space yung lalaki, yung servant, tsaka yung concubine. Ngayon nakapasok na ng bahay ng matanda or lodging place ng matanda, yung master, yung servant, tsaka yung concubine. Ngayon, kinakatok nila. They surrounded the house and beat on the door. Kinakatok nila yung pinto ng matandang lalaki. They spoke to the master of the house, the old man, saying, "Bring out the man who came to your house, that we may know him carnally." Anong ibig sabihin nito? Tatabihan nila yung lalaki. Tatabihan nila yung kapwa nila lalaki. Gusto nilang tabihan. That we may know him carnally. Lust of the flesh. Anong mga klaseng tao to? Gusto nila lalaki sa lalaki. Di ba nung time ni Lot, bago masunog yung Sodom and Gomorrah, bago sirain yung Almighty Father, may mga perverted men din na kumatok at gustong tabihan yung mga angels
na pumasok sa bahay ni Lot, di ba? So, ganun din ang nangyari dito. Pangalawang beses na nakalagay sa Bible to. May mga perverted men. Gusto lalaki sa lalaki. Ngayon, meron, di ba? Mga tao, gusto lalaki sa lalaki. Bakit sons of Belial? Demon possessed. Hindi magagawa ng mga normal na tao to kung hindi sila demon possessed. Kung hindi sila inutusan ng demonyo, gumawa ng mga masasamang bagay. Ang nag-uutos sa mga tao, gumawa ng masamang bagay. Iniimpluwensyahan ang mga tao na gumawa ng wickedness ay ang demons. Verse 23, but the man, the master of the house, went out to them and said to them, no, my brethren, I beg you, do not act so wickedly. Hindi, mga kapatid, may brethren kasi, no? Pero hindi niya man talaga kapatid, kundi respeto ang binibigyan niya ng, sinasalitaan niya ng respeto. Nagpapakumbaba siya. Dahil bisita niya yung lalaki, yung master, tsaka yung servant, tsaka yung concubine, bisita niya yon. Pero yung matandang lalaki, sabi niya, no, my brethren, I beg you, makikiusap ako sa inyo, huwag kayong wicked. Huwag kayong umarating na wicked. Seeing this man has come into my house, do not commit this outrage. Nakikita niyo naman na bisita ko itong lalaki. Pumunta siya sa bahay ko. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na outrage or karumal-dumal or pangit na hindi ka tanggap-tanggap. Huwag niyong bastusin yung bisita ko. Verse 24, look, here is my virgin daughter, and the man's concubine. Tingnan nyo, ito yung anak ko, virgin pa yung anak ko. Pati yung concubine nitong lalaki, let me bring them out now, humble them, and do with them as you please. But to this man, do not do such a vile thing. Ito, tignan nyo to. Meron akong anak na virgin. Di ba ganun din ang ginawa ni Lot? Meron akong 2 virgin daughter dito, ibibigay ko sa inyo. Ayaw ng mga lalaki, ang gusto nila, yung kapwa nila, maskulado. Ganito rin dito, yung mga Benjamites. At ito na yung virgin daughter ko, ibibigay niya yung kanyang virgin na anak, ano? Pati yung concubine nung lalaki. Yung master na sinundo niya yung concubine niya, di ba? Ngayon ibibigay na yung concubine dun sa mga lalaki. Pero yung mga lalaki ang gustong tabihan, yung master. Yung lalaki ang gusto nila, ayaw nila sa concubine, ayaw nila sa virgin daughter. Gusto nila lalaki sa lalaki. Let me bring them out now, humble them. Sabi dito ng matanda. Ilalabas ko na sila sa inyo, yung concubine, at saka yung daughter ko na virgin. Humble them. Ibig sabihin na bastusin nyo na sila. Gawin nyo na sa kanila kung anong gusto nyo. And do with them as you please. Kahit anong gusto nyo nang gawin. Gawin nyo na sa kanila. But to this man, do not do such a vile thing. Pero itong lalaking ito, itong master na bisita ko, huwag nyong babastusin. Huwag nyong gagawan ng kadumihan. Sa kulungan, di ba ganyan? Lalaki sa lalaki, pipilitin nila yung kapwa lalaki na tumabi sa lalaki. Verse 25. But the men would not heed him. Ayaw pakinggan ng mga lalaki. Gusto nila yung lalaki. Lalaki sa lalaki, yun ang gusto nila. Bakit yan itong mga to? Wicked people, sons of Belial, perverted men. So nakalagay sa Bible.
perverted men. Pag ang lalaki gustong makitabi sa kapwa lalaki, perversion. Hindi gusto ni Almighty Father yan. Mahal natin ang kapwa-tao natin, pero yung wickedness sa pagsasabihan natin na hindi yon galing kay Almighty Father, hindi yun ang utos sa atin ni Almighty Father, hindi lang turo sa atin ni Almighty Father. Kaya yung mga member ng ABCD gender, hindi nila matanggap. Gumagawa sila ng sarili nilang doctrine na wala sa Bible para lang masabi na sila ay natatanggap ni Almighty Father. Yung wickedness, yung hindi matatanggap ni Almighty Father yon. Kasi ang utos sa atin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with your mind, with all your might. Buong puso, lahat. Ibibigay natin kay Almighty Father pagmamahal. At may kasamang respeto yon. Ngayon, kung hindi mo ikaw babaguhin yung sarili mo, yung mindset mo, hindi mo iibahin, yung mga gusto ng laman mo na gustong gawin, kung hindi mo tatanggalin yun or hindi mo i-deny yung sarili mo, ibig sabihin, mas mahal mo yung sarili mo kumpara kay Almighty Father. Naintindihan natin? Sasabihin mo pusong babae ka. Kung ikaw ay isang lalaki, sasabihin mo pusong babae ka. Sa tingin mo babae ka, sabi nila babae ka. Pero kitang-kita naman na mukha kang lalaki, hindi ka babae. Pinanganak kang lalaki. Pag sinasabi mong babae ka, pero pinanganak kang lalaki, that is lie. Kasinungalingan. Kasinungalingan ni Satan. It's a lie. Anong sabi ni Jesus Christ? Deny yourself. I-deny natin yung mga bagay na gusto ng katawan natin, gusto ng puso natin, ng isip natin. Dahil tayo, ang naturalesa natin, wicked tayo, madumi tayo, makasalanan tayo. Deny yourself. Yun ang utos ni Almighty Father. Die to sin. Mamatay sa kasalanan para yung nakalagay die to sin and alive in Christ. Kung talagang mahal natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ, hindi pwedeng pasinungalingan natin ang sarili natin. Hindi, si Almighty Father, God is love, mahal niya ako kahit ano ako, kahit anong gender ako. Kung mahal natin si Almighty Father, siya ang priority, hindi tayo. Huwag natin aakuin, hindi paano naman ako, hindi ganon. Si Almighty Father, siya ang titingnan natin, si Jesus Christ. Dahil tayo, we are at the mercy of the Holy God. Creation tayo, hindi tayo creator, hindi tayo pwedeng mag-decide. Dahil ginawa lang tayo ni Almighty Father. Galing tayo sa putik. Hindi natin pwedeng sundin ang sarili natin dahil tayo, wicked tayo. Romans chapter 6 verse 11, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Pareho din sa mga babae na gustong tumabi sa kapwa babae, nakikipagrelasyon sa kapwa babae, nagpapakasal sa kapwa babae. Ganon din. Sasabihin, hindi, may mga reason ng mga tao, hindi, kasi dito ako masaya. Sige, for now, masaya ka. Totoo ba na masaya ka? But after some time, ngayon, nandito ka sa mundo, masaya ka. Pero anong mangyayari? After your life here on earth, anong mangyayari sa'yo? Yung soul mo, saan mapupunta? Nakalagay naman dito sa impyerno. Sa Romans chapter 1.
Huwag natin gawing downplay natin or gagawin natin maganda. Hindi. Yun ang nakalagay sa Bible eh. Sasabihin, hindi, baka masaktan yung mga kapwa-tao natin na mahilig na gustong magmahal ng kapwa nila gender. Masasaktan sila. Dapat tanggapin natin sila dahil mahal natin sila. Kung talagang mahal natin ang kapwa-tao natin, dapat hindi sila mapunta sa impyerno. Sasabihin natin kung ano yung totoo para hindi mapunta sila sa impyerno. Hindi tanggap namin kayo, mahal namin kayo. Hindi totoong pagmamahal yan. Kasi hindi mo pinagsasabihan eh. Ngayon, for now, masaya. Pero, paano na yung buhay after the life here on earth? Sa impyerno mapunta, and that's for all eternity. Twisted ang utak ng mga tao. Hindi dapat mahalin natin sila, tanggapin natin sila. Mahal ni Almighty Father lahat ng tao. Pero yung tao, mahal ba nila si Almighty Father? Mas sinusunod nila ang kanilang sarili, ang kanilang gusto, inuuna nila ang kanilang gusto. O anong nakalagay sa Bible? Anong unang commandment? Si Almighty Father. Mamahalin natin. Kung mahal natin si Almighty Father, hindi tayo gagawa ng mga bagay na kadumihan. Dahil lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo, meron tong repercussions. Ngayon, if we please our Father, we walk in the path that Jesus tread on to, anong mangyari sa atin? We will have eternal life. Makukuha natin ang ating birthright, ang ating inheritance. Pero kung hindi natin sinusunod si Jesus Christ, hindi natin sinusunod si Almighty Father, saan mapupunta yung kaluluwa ng tao? Kaya ang prioritize natin, yung teachings ni Jesus Christ at ni Almighty Father, hindi yung teachings ng kung sinong-sino ng mga tao. Sa Bible tayo titingin. Pero may mga makukulit na tao, hindi. Si God is love. Mahal niya pati yung mga mahal ni Almighty Father. Kaya nga pinagsasabihan ni Almighty Father na hindi pwede ang wickedness and perversion para hindi mapunta yung kaluluwa ng tao sa impyerno. Dahil si Almighty Father, hindi siya pwedeng makasalamuha sa wickedness. Hindi niya pwedeng makasama ang mga madudumi. Dahil yung mga taong madudumi, yung kaluluwa, pag nakasama kay Almighty Father, masusunog agad. Kaya nga gusto ni Almighty Father, nasundin natin siya para hindi tayo mamatay. Kaya nga niya pinadala si Jesus Christ. Pero anong ginagawa ng tao? Iniiba ng tao yung interpretation ng mapagmahal si Almighty Father. Para lang sa validation ng mga tao, tanggap tayo. Ang ABCD gender, tanggap tayo pala ni Almighty Father eh. Lahat ng tao tanggap ni Almighty Father. Ang hindi tanggap ni Almighty Father, yung wickedness. Perversion, hindi tanggap ni Almighty Father. Hindi kaya ni Almighty Father makisama sa mga tao na madudumi. Dahil ang mga tao, pag nakasama ni Almighty Father, nasusunog. Di ba nga si Moses? Si Moses, hindi makausap ng harapan si Moses. Si Moses na yun hindi harap. Face to face yun nakakausap si Almighty Father. Pero yung profile lang medyo patalikod ang usap kasi nga masusunog si Moses, mamamatay si Moses. Hindi pwede kay Almighty Father ang mga kadumihan. Kaya tinuturuan tayo ni Almighty Father, kaya pinadala niya si Jesus Christ para malinis tayo sa kasalanan natin, para malaman natin kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Yung kasinungalingan at yung mga bagay na tama sa paningin ni Almighty Father, malaman natin, kaya pinadala niya si Jesus Christ. Naintindihan na natin. Pero hindi kayo maniniwala, di ba? Dahil matitigas ang ulo. Ngayon pag matigas ang ulo, anong mangyari? The gospel is availed to those who are perishing. Hindi ko salita ito. Salita ito ni Almighty Father. Nabasahan ko kayo ng Bible.
Look at in verse 25 of Judges chapter 19. But the men who would not heed him, so the man took his concubine and brought her out to them. And they knew her and abused her all night until morning. So anong ginawa ng master, yung lalaki? Yung matanda, hindi niya napigil. Anong ginawa ngayon ng lalaki? Na dapat siya ang gustong tabihan ng mga Benjamites na lalaki. Ang ginawa niya, so the man took his concubine and brought her out to them, and they knew her. Inilabas niya yung concubine niya, yung kanyang sinundo sa Bethlehem, sa kanyang tatay, sinundo niya yun, di ba? Imbis na siya ang mapagsamantalahan ng mga lalaki sa lalaki, mananamantala sa kanya. Inilabas niya yung kanyang concubine. And they knew her. Ano ba ibig sabihin ng knew her? Nakilala nila yung babae. Hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakatabi sa kama. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi kasabihan na ganun, di ba? Lumalabas yung tunay na ugali at nakikilala mo pag nakatabi mo na sa kama. Kaya nga ito, they knew her. Nakilala nila. Ibig sabihin, tinabihan nila yung babae. Kahit gusto nila yung lalaki, wala silang choice, yung babae ang inilabas. And abused her all night until morning. Inabuso nila yung babae. Nag-iisa lang yung babae, inabuso nila. Marami sila yung mga lalaki. Ano to? Gang sila, gang rape to. And when the day began to break, they let her go. Pinakawalan na ng umaga, mag-uumaga na. Magdamag na inabuso nila yung babae. Magdamag na gabi. Hanggang umaga. At when the day began to break, magbubukan liwayway na or dawn, pinakawalan na niya. Or pinakawalan na nila. Verse 26. Then the woman came as the day was dawning, and fell down at the door of the man's house where her master was, till it was light. Umuwi yung babae. Nagbubukan liwayway na. Nahimatay dun sa pintuan ng lodging house na tinutuluyan ng matanda at saka ng kanyang anak na babae. Kasi nandun yung kanyang master eh. So dun siya nagpunta sa bahay ng lalaki. Ng matandang lalaki. Hanggang nag-umaga na maliwanag na. Verse 27, when her master arose in the morning and opened the doors of the house and went out to go his way, there was his concubine fallen at the door of the house with her hands on the threshold. So yung master niya, yung sumundo sa kanya, sinundo siya sa kanyang father's house sa Bethlehem, gumising na ng umaga, binuksan yung mga pinto ng bahay. Kasi aalis na sila. Nakita niya yung kanyang concubine. Nasa pintuan, sa labas ng pinto ng bahay. At yung kamay niya, nandun sa doorstep. Threshold. Doorstep or door entry. Nakahandusay. Yung babae. Yung concubine. Verse 28. And he said to her, get up and let us be going. Tumayo ka na dyan. Alis na tayo. But there was no answer. Hindi sumagot yung concubine. Tumayo ka na dyan. Alis na tayo. Ba't di ka ba makatayo? Minapatayo niya. Hindi niya ba nakita na inilabas niya yung babae para mapagsamantalahan ng napakaraming lalaki? But there was no answer. Kasi nung time na yon, meron ding wine, di ba? May wine na, meron pa silang mga halaman na merong properties na nakakapag-iba ng mood. Alam niyo natin, no? Yung blue lotus flower. Yung mga dahon-dahon na alam niyo na ginagamit ng mga pati yung coca leaves, meron din yon na opium poppy.
yung mga opioids, tsaka yung coca, no? Mga drugs, yon. Marunong na yung mga taong gumamit nun. Natutunan nila yon. Kaya nga, di ba, ang mga gamot, lahat ng gamot galing sa mga dahon, di ba? Galing sa nature. So, pinaghalo-halo nila yun, kaya ganoon sila. Up to now, ganoon din pa rin ang mga tao. Mga wicked people. Sons of Belial. Ngayon, yung babae, hindi sumasagot. Nakahandusay lang sa may labas ng pinto. So, the man lifted her onto the donkey. Binuhat nung lalaki yung kanyang concubine. Pinataw sa donkey. And the man got up and went to his place. Umuwi na. Yung lalaki. Siyempre, kasama niya yung kanyang servant. Pero hindi na binanggit dito. Yung servant niyang lalaki, no? Hindi na binanggit dito. Pero kasama niya yun. Verse 29, when he entered his house, nung pagka-uwi na niya sa remote mountains of Ephraim, bahay na niya yun, ano? When he entered his house, he took a knife. Kumuha siya ng kutsilyo. Laid hold of his concubine and divided her into 12 pieces. Hinati-hati niya yung katawan ng babae. Kasi hindi na buhay. Masyadong nahirapan yung babae. Dahil nga magdamag siyang tinabihan ng kung sino-sinong mga lalaki, inabuso siya. Kaya na pagka-uwi niya, nangihina na siya at namatay na siya sa doorstep. Doon siya nahandusay. Sa sobrang hina niya, halos hindi na makalakad. Kaya, dito sa verse 29, pagpasok niya sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo, pati yung concubine niya, hinati niya ng 12 pieces, limb by limb, which means to say, kasama yung kanyang buto, with her bones. Hinati yung katawan. 12 pieces. Bakit 12 pieces? Ang pagkakahati sa babae, katawan. And sent her throughout all the territory of Israel. Isang piece para sa tribe ni Judah, isang piece para sa tribe ni Benjamin, isang piece para sa tribe ni Dan, isang piece para sa tribe ni Manasseh, isang piece para sa tribe ni Issachar, isang piece para kay Reuben, isang piece para kay Gad, isang piece para kay Simeon, kay Issachar. Kaya 12. Hindi natin alam kung saan napunta yung kamay, yung paa. Hinati niya. Sinap-chop niya. Hindi naman siya nakapatay. Ang nakapatay, Benjamites, no? Verse 30, and so it was that all who saw it said, no such deed has been done or seen from the day that the children of Israel came up from the land of Egypt until this day. Consider it, confer, and speak up. It's masyadong gory ang nangyari. Walang nangyaring ganun. Simula pa nung galing sa Egypt, ang mga Israelites, hanggang nung time na to, walang nangyari. Ito lang, masyadong brutal ang nangyari dun sa babae. Consider it, confer, and speak up. Judges chapter 20. So all the children of Israel came out from Dan to Beersheba, as well as from the land of Gilead, and the congregation gathered together as one man before the Lord at Mizpah. So nag-gather lahat ng mga children of Israel. Nagkaisa sila. They gathered together as one man before the Lord at Mizpah. Sa Mizpah sila yung meeting place nila. Dahil malaking balita ito, malaking news, malaking issue na hinati-hati yung katawan ng babae, binigay sa bawat tribe, yung parte ng katawan ng babae. Malaking issue to. Kaya nagulat sila at nagalit sila.
Kanino sila nagalit? Sa tribe of Benjamin. Kaya nagsama-sama sila. Verse 2 of Judges chapter 20. And the leaders of all the people, all the tribes of Israel, presented themselves in the assembly of the people of God. 400,000 foot soldiers who drew the sword. Napakadami. 400,000 foot soldiers. Gano'ng kadami yun? 400,000 na tao na mga soldiers or warriors. Merong lahat may sword. Now, the children of Benjamin heard that the children of Israel had gone up to Mizpah. Siyempre, hindi kasali ang children of Benjamin. Dahil sila yung gumawa ng pangit na bagay, ng abomination, ng wickedness, sila yung gumawa. Kaya hindi silang kasali. Sila ngayon yung aawayin ng mga tribes. Against sila lahat kay tribe of Benjamin. Dahil hindi nila napigilan or hindi nila tinuruan ng tama yung kanilang mga tao. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya damay-damay lahat ang children of Benjamin. Dahil sa lugar din nila nangyari ang crime at sila rin mismo ang kasali. Kaya dapat silang managot. Verse 3. Now the children of Benjamin heard that the children of Israel had gone up to Mizpah. Then the children of Israel said, "Tell us, how did this wicked deed happen?" Sabihin niyo sa amin. Kinausap nila yung tribe of Benjamin ng mga children of Israel. Paano nangyari ang ganitong bagay? Bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Kadumihan ang ginawa ninyo. Paano nangyari to? Sabihin niyo sa amin. Verse 4, so the Levite, the husband of the woman who was murdered, answered and said, "My concubine and I went into Gibeah, which belongs to Benjamin, to spend the night." Nagpunta kami sa Gibeah. Kasama ko yung concubine. In-interview nila yung Levite. Kasi Levite siya. Pero sa remote mountain of Ephraim siya nakatira. My concubine and I went into Gibeah, which belongs to Benjamin, to spend the night. And the men of Gibeah rose against me and surrounded the house at night because of me. Dahil sa akin. Kaya nangyari to. Kasi ito yung men of Gibeah. Magalit sila sa akin. Gusto nila akong patayin. Gusto nila akong bastusin. Doon lang naman kami nag-spend ng night sa Gibeah. Because of me, they intended to kill me, but instead, they ravished my concubine so that she died. Ginamit nila yung aking concubine, kaya namatay yung concubine ko. Magdamag. Nilang ginamit. So I took hold of my concubine, cut her in pieces, and sent her throughout all the territory of the inheritance of Israel, because they committed lewdness and outrage in Israel. Kaya hinati-hati ko yung katawan ng aking concubine ng 12 pieces para ipadala lahat sa inyo. Dahil lewdness ang ginawa ng Israel. Pangit ang ginawa, wicked, perversion. Vulgar, obscene, debauchery, grossness. Look, all of you are children of Israel. Give your advice and counsel here and now. Kayo, mga anak kayo, di ba? Ng Israel, lahat kayo. Anong magagawa ninyo? Anong magagawa ninyo? Magagawa niyo ng katarungan or justice? Yung nangyari sa concubine ko, binastos ng mga tribe of Benjamin. So all the people arose as one, so gathered together as one sila, no, iisa sila ng goal. Kahit na magkakaiba sila ng tribe dahil sa nangyari kay dun sa Levite, dun sa kanyang concubine, kahit nagkasundo sila, nag-unite sila. Saying, none of us will go to his tent.
nor will any turn back to his house. But now this is the thing which we will do to Gibeah. We will go up against it by lot. Ito ang gagawin namin. Pupunta kami doon by lot. Pag sinasabing by lot, magka-cast sila ng lots. Yung hindi natin alam kung bunutan ba to or kung ano man ang kanilang ginagawa. Pero, hindi sila sunod-sunod kundi halo-halo sila. Kung ano ang makuha, yun ang mauuna. Nasusugod. Yung pag-atake, yung order ng pag-atake, ang magde-decide nun by lots. We will take 10 men out of every 100 throughout all the tribes of Israel. 100 out of every 1,000. So 1/10, no? And 1,000 out of every 10,000 to make provisions for that people, that when they come to Gibeah in Benjamin, they may repay all the vileness that they have done in Israel. Para magkaroon ng hustisya. Ang sabi, para magkaroon ng hustisya, we will choose 10 men from each 100 men. Pipili ng 10 sa 100. Kung mayroong 1,000, pipili ng 100. Kung mayroong 10,000, pipili ng 1,000. Barely 1/10, no? These men will find supplies for the army or to make provisions for the people. Tapos, yung army na yon pupunta sa Gibeah, doon sa Benjamin. At sila ngayon ay pagbabayaran nila kung ano ang ginawa nilang vileness. Dahil dala-dala nila ang pangalan ng Israel. Damay-damay sila, ibig sabihin. Dahil bakit hindi nabigyan ng turo, bakit hindi tinuruan ng mabuti o ng maayos? Bakit ganun ang nangyari? Kulang sila ng pagpapaalala sa kanilang brethren. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya dahil kulang sila ng pagpapaalala, nagkulang sila, sila ngayon ang magre-repay. Gagawa sila ng action para mabigyan ng justice yung lalaki, yung Levite na master na yung kanyang concubine ay inabuso, magdamag. So all the men of Israel were gathered against the city, united together as one man. So kahit na tribe of Manasseh, tribe of Issachar, tribe of Reuben, tribe of Gad, iisa sila ng hangarin, nag-unite sila. At nag-agree sila kung anong dapat nilang gawin. Naging sama-sama sila dahil sa nangyari yung malalang crime all over Israel. Nangyari to dahil sa wickedness of people. Nabasa naman natin, di ba? Sons of Belial. Pag sinasabing sons of Belial, perverted men. Konting isang gabi lang na nangyari yon, na may nangyaring wickedness. Malaki ang balik sa mga Benjamites. So tayo ganun din. Isang pagkakamali lang natin, may mga repercussions agad yun. Kaya mga desisyon natin sa buhay, i-check natin, isasangguni natin, lalapit tayo kay Almighty Father, seek His counsel. Ang priority natin si Almighty Father, hindi tayo. Hindi ang family natin, hindi ang bansa natin, hindi ang mundo na to. Si Almighty Father ang priority natin.
Dahil si Almighty Father, tayo ang priority niya. Kaya niya binigay ang kanyang kaisa-isang anak. Tayo ang priority niya. So tayo, ipaprioritize pa natin ang ating sarili. Tayo, mali-mali lagi ang gawa natin. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil sa Kanya, may chance tayo to be with our Father. Makabalik sa tatay natin. Dahil yun sa pagmamahal ng Almighty Father. Kaya itong Bible na to, ibinigay niya sa atin to. Para matuto tayo, makita natin yung mga nangyayari sa mga tao noon. Na hanggang ngayon, yung wickedness na nakababasa natin dito sa Bible, hanggang ngayon yung wickedness, ganun pa rin ginagawa ng mga tao. Hindi magbago yung mga kasalanan. Nag-iiba-iba lang ang mukha ng tao. Nag-iiba-iba lang ang pangalan, ang lugar. Pero yung kasamaan na ginagawa natin, ganun pa rin. Akala natin bago, no? Ibago yun. May bago ngayon. Lahat, tanggap na lahat ng gender. Umabot na sa 1,000 gender. Tanggap na lahat. Hindi na bago yan. Nandito na sa Bible, oh. There's nothing new under the sun. Nakalagay sa Book of Ecclesiastes. The wickedness of the people, same pa rin. Hanggang noon, hanggang wicked pa rin. Paano lang tayo magiging maayos? Because of Jesus Christ. Tuturo ni Jesus Christ. Dito sa Bible, salita ni Jesus Christ, salita ni Almighty Father. Kaya we should read the Bible. Know our Father. Para malaman natin hindi tayo maligaw. Hindi tayo pababayaan ng tatay natin. Kaya lagi niya tayong nire-remind. Dahil pinadalang prophet si Almighty Father. Meron pa tayong Bible. Pero bakit yung mga tao, wicked pa din? Hindi pa rin magbago. Bakit? Kasi inuuna natin yung sarili natin. Selfish tayo. Gusto natin lagi tayo. Paano naman kami? Paano naman ako? Laging ganun eh. Paano naman ako? Dapat tatanong natin, paano si Almighty Father? Yung real treasure natin, si Almighty Father. Si Jesus Christ, yung nagbigay ng buhay niya para sa atin. Huwag tayong selfish. Asan yung mga selfish people? Nandun sa impyerno, nauna na. Gusto niyo bang sumunod sa impyerno? Dahil sa ating selfishness, disregard natin ang turo sa atin ng Almighty Father. Iti-twist natin ang katotohanan. Ganun ba ang gusto ninyo? O, mauna na kayo. Yung iba kasi nauna na eh. Andun na sila eh. Gusto niyo sumunod. Kasi sumunod kayo. Kung gusto ninyo. Pero tinuturuan tayo ni Almighty Father. Kaya pinadala niyo si Jesus Christ. Para mapatawad tayo sa kasalanan natin, sundin natin ang turo ni Jesus Christ. Mahal na mahal tayo ng Almighty Father. Huwag natin kalimutan yan. Thank you.